Okay guys, ready ka na po ba na makinig? Yes! Ready ka na po na makinig? Yes! Okay, so itong taon to guys, pakinggan nyo po ito para at least mas maintindihan mo po yung marketing plan po natin. Okay ba yun? Yes! So kung binigyan tayo ng oras ng taong to, okay lang ba na pakinggan natin na mabuti? Yes! Para habang humahataw ka, alam mo yung equip ka, yung pag tinanong ka, alam mo agad kung ano yung isasagot mo. Hindi yung tinatanong ka, aanga-anga ka. Tama? Nakuha niyo ba ako? Hindi yung nagtanong si prospect mo, kasi wait lang ha. Di ba? So pakinggan mo itong taong to kasi ito yung mag-i-explain para mas maintindihan mo. Okay? Gaano kaganda yung network natin, gaano kaganda yung complan natin. Okay na ba? Okay na ba? Okay guys, so hindi ko na patatagalin. Business officers, tama ba? Business Development Officer ng ating company, si Ascendra International. So guys, di na natin patatagalin. Okay na ba? Bigyan natin na malakas sa balakmak para kay Sir G. Sevilla! Okay na po, sige po. Muna tayo. Ayan, muna natin patagalin yung palakpakan para mas marami tayong mapag-usapan. Okay, so salamat Sir Rocky. Grabe yung intensity ni Sir Rocky, pang klase. Kala ko galit sa akin nung ipapakilala ako eh. Hindi naman siya galit, nagpapaliwanag lang na. Okay, so good afternoon po sa inyong lahat. Afternoon pa ba? Afternoon pa naman. Good afternoon po sa inyong lahat. So, ayun po, sa mga hindi nakakakilala, buti tama yung pakilala sa akin ni Sir Rocky. I'm your Business Development Officer. Bakit? Kasi ang dami pong nagpapakilala sa akin ng IT po dito sa kumpanya natin, okay? So, hindi po ako IT. Kaya tuloy yung iba, pag mamamali yung placement, namamali yung sponsor, sa akin lumalapit. Akala nila ako po yung gumawa ng system. Hindi po ako yung gumawa ng IT system natin. Okay? But I'm one of the people na tumulong or nakatulong sa pag-conceptualize ng compensation program natin. Okay? So, actually, I don't want to call it compensation plan eh. Kasi pag compensation plan, plano pa lang eh. Yung atin gumagana na eh, kaya programa na siya. It's becoming a program. Okay? Sino na ba dito yung mga naka-check sa atin? Yung mga nakakuha ng check, very good, okay? So marami-rami na rin. So nakaka-proud, alam niyo po ba, before ko ipakilala yung sarili ko, I think kahapon, kasi yung ating CFO, si Ma'am Ces, pinahanap niya sa akin, kasi ang gusto ni Ma'am Ces, wag lang yung may mga malalaking check yung ma-recognize natin. Even yung may mga maliliit na check rin, ma-recognize natin. Kahapon po, nung pina-check sa akin ni Ma'am yung encashment natin, alam niyo po ba, kahapon pa lang yun may mga mag-i-encash pa kahapon ng hapon at saka today. Okay? Ang total encashment po natin for the month of July, first month natin, for the month of July, umabot po ng 370 encashments. Ganong karami. Imagine nyo, 370 different people, iba-ibang tao po yun. Okay? At ito pong nakakatuwa, nung pinatignan po sa akin yung mga below 10,000 ang in-encash, yung mga winidraw natin na below 10,000, nasa 146 lang po. Ibig sabihin, sa 370 na yun, di ba, 146 lang yung below 10,000. Ibig sabihin, yung nasa 200 plus doon, above 10,000 yung in-encash. Saan ka makakita ng kumpanya? On the first month, ganun na agad karami. And right now, okay, last Saturday, na-announce naman sa mga founding partners natin, we have more than 6,300 members already. 6,300 partners. Kaya nakakatuwa po, sobrang ganda ng nangyayari sa Ascendra. So ang question ko lang, are you excited? Yes! Excited ba kayo? Yes! Nakaka-excite kasi imagine niyo first month ng kumpanya, ganun agad yung resulta. First month ng kumpanya, ang dami kaagad mga nagbagong buhay. Okay, kasi ang gusto natin sa Ascendra, ang name nga natin, Ascend to New Era. Hindi na tayo yung kagaya ng ibang network marketing dati. Okay, or mga other companies na talagang nang-hype lang, di ba? Talagang todo explain ng 1 million, pero deep inside, gutom. Di ba? Gusto natin, karamihan sa atin, talagang kumikita. Okay? And right now, we are already experiencing it and we are already feeling it. Okay? So, yan. Sige po, pwede po malakpak. Gusto nyo. So, I'm privileged
na makatayo po sa harap nyo, and I will be discussing some technicalities of our compensation plan. So siguro, or compensation program, siguro ang iniisip ng iba, bakit itong si Sir yung tumatayo, di ba? Ang thinking kasi ng karamihan, pag hindi pa po ako kilala, ang thinking nila talagang more on operations. Actually po, hindi talaga ako masyadong sanay sa operations. I'm actually a network builder. Okay? So nag-start po ako sa network marketing at a very young age. 15 anyos pa lang po nag-networking na ako. Wow. At the age of 18, ako po yung pinakabatang trainer ng isang kumpanya na pinadala sa Africa. So imagine 18 years old po ako. Nag-explore na ako sa ibang bansa. Marami sa atin, di ba? 18 years old, nanghihingi pa ng pera sa magulang, di ba? Tapos hindi pa talaga nag-aaral ng mabuti. So ako po, at the age of 18, iniwanan ko po yung pag-aaral ko sa Pilipinas. Pumunta po ako ng ibang bansa to do network marketing. Siguro iniisip ng iba, baka drop out yan si Sir. Di ba? Baka wala na yan, hindi na yung nag-aaral. Kaya pumunta. Alam niyo po, before I came to Africa, I'm actually studying at De La Salle University, Manila. DLSU po ako nag-aaral that time. Nag-study economics. Kaya po matindi yung sacrifice na ginawa ko. I burnt bridges para talaga makapunta ng Africa. Alam niyo po, before ako magpunta ng Africa, yung mga kaibigan ko, tinanong ako saan ka pupunta? Sabi ko sa Africa, tinawanan nila ako. Tapos tinanong, ano bang gagawin mo? Baka mamaya, gold yan, oil industry yan. Siyempre, alam natin, these are giant industries. So nung sinabi ko pong network marketing, nung sinabi kong networking, mas lalo pa nila akong pinagtawanan. Sa dami-dami ng pupuntahan sa Africa, sa dami-dami ng industry, network marketing. And alam niyo po, pagpunta ko ng Africa, pagbalik ko, yung dalawang kaibigan ko na yun, yung isang kaibigan ko, nagbebenta po ng real estate. Nagbebenta ng condo. Diba? So imagine mo. Diba? So ako po, when I came to Africa, nang nangyari sa akin, in our previous company, ang naging result ko po, alam niyo naman yung mga pinanggalingan nating company. In my first month sa Africa, nung talagang trinabaho ko po, I have more than 1,200 registrations sa grupo ko sa previous company. And yung pinakamataas na position, yung global, yung pinakamataas na position, nadala ako sa palakpakan nyo kasi. Okay, yung pinakamataas na position, naabot ko po in less than 7 months. Wow. When I left the company, I have more than 100,000 downlines na naiwan. And ang naging accumulated income ko po doon, lagpas na rin ng $1 million. Nasa 50 plus M po yung naging accumulated income. Kaya, huwag po kayong mahihiya sa akin kung magtatanong po kayo about network. Okay? Kahit pa paano po, may masishare din ako about building network. Baka kasi ang iniisip nyo, ang maitutulong ko lang sa inyo, pag mali yung email, pag mali yung sponsor, pag mali yung placement, okay? Even in building your network, kahit pa paano po makakatulong ako. Okay? Then after that, para lang po isa-lesay ko yung kwento, paano po akong nasama dito sa Ascendra, kasi bawat isa sa atin may kanya-kanyang kwento eh. After that, pagkatapos ko ng previous company, 2020, umalis po ako doon. 2021 or 2022, I started my own network marketing company. In fact, ang kapartner ko po, celebrity pa and politician. Then ang nangyari, yung tinayo ko po yung company, ang ganda naman ng simula. Kaya lang ang nangyari, nag-fail yung company. Then another company na naman yung tinayo ko, ang lakas ng sales. Actually, we managed to produce 50 million sales sa company na yun. Kaya lang, hindi din nagtuloy-tuloy. Nawala din. Kaya po ako personally, yung self-esteem ko bumaba na, parang ayoko na, parang suko na ako sa networking, baka hindi talaga para sa akin yan. Okay, kaya po nag-delete na rin ako ng aking social media account. In fact, isa sa mga very close na kaibigan ko sa industriya, yan, si Sir Bill Bulawin. Yan. Very close niya. Palagpakan niyo naman. Papakilala ko sa the late Bill Bulawin. May PA, may pinresentan. Okay, so siya yung matagal ko ng kaibigan. In the previous company pa, kaibigan ko na yan. And then, wala yung social media ko. Then nagulat na lang ako, Sir Miko, hinanap ako. Talagang tinuntun ako ni Sir Miko. And nung nakausap ko siya, actually hindi para sa Ascendra. Kasi nung umalis siya sa previous company natin, ang daming mga lumalapit sa kanya na mga iba't ibang kumpanya, gusto siyang pahandle ng operation. So sabi niya, gusto niya, ako yung i-present sana sa mga yun. Nung binanggit niya sa akin kung sino yung may-ari ng company, sabi ko, brother, wala na, negative na sa akin agad dyan.
Bakit? Kasi nasa point ako ng buhay ko na very important and very crucial. Kung sakaling gagawin ko ulit to, kailangan yung mga tao kasama maayos na. Kasi before mukhang maayos pero hindi naging maayos. Hindi nila naiintindihan yung concept ng network marketing. Dalawang kumpanya, wala akong nagustuhan dun sa dalawang kumpanya. Hindi, nag-usap kami ni Sir Miko. Sabi niya sa akin, sige na nga pare, sasabihin ko na sa'yo. Binanggit po niya sa akin. Ito yung kasama sa company. Nung binanggit po niya yung pangalan ni Sir Jurgen Gonzalez, ang sabi ko kaagad sa akin na ako, sama na ako dyan. Yeah. Bakit? Kasi iba pagka meron talaga integrity sa business. Kaya sobrang saludo ako sa CEO natin. And then after that, okay, hindi pa agad-agad later on, biglang si Sir Joseph, hindi pa ganun ka-decided at first. Pero nung nag-decide na siya, ang nabanggit ko na lang, ang nasabi ko na lang, nung nakasama na natin siya dito, nasabi ko na lang, tapos na yung boxing. Yes. Tapos na. Bakit? Kahit walang usapang complan, kahit walang usapang produkto, yung dalawa pa lang na yun, diba? Tapos si Sir Miko, nagsama-sama, tapos na. Diba? Tapos sumama pa si Ma'am Ses. Okay, kaya sabi ko, di ba may kasabihan tayo, yung iba may mga bangaw na pag tumungtong sa kalabaw, parang mas malaki na sa kalabaw. Sabi ko, payag na ako maging bangaw. Kung ganyan yung mga kalabaw na tutungtong ako, imagine nyo naman, giant sa industry talaga di ba? Sa mga hindi nakakakilala, pag-usapang network sa Pilipinas, Joseph Lim, isa sa pinaka-prominente pangalan. Okay? Pag-usapan naman ng pioneer, Sir Jurgen is one of the pioneers sa industry natin. Kumbaga, yung term na yan, OG yan. Tapos, pagdating naman kay Sir Miko, bata, di ba, na talagang nakita natin, kahit bata siya, talagang nagkaroon ng pangalan sa industry. In fact, ang dami niyang na-create na sistema sa previous company natin. Okay, sabi ko, wala, parang kompleto na, parang full package na kayo. Ano pa bang magagawa ko? Ano pa bang matutulong ko? Okay, so ang nangyari po, March 31 hanggang mag-April 1, nag-usap kami ni Sir Miko noon. Yung tawid ng hating gabi hanggang madaling araw, nag-usap kami ni Sir Miko. Pinakita niya sa akin yung compensation plan. Yung first compensation plan na pinakita niya sa akin, nakita ko po 13 ways to earn. Sabi ko sa kanya, 13 ways to earn, pare kahit tropa kita, ayoko na sa company mo. Bakit? Kasi nakakasawa na po yung ways to earn. Imagine mo pag nagpe-present ka dito sa harap, 13 ways to earn, 20 ways to earn. Okay, ang sinuggest ko sa kanya, sabi ko ang suggestion ko, kaysa ganyan, in my previous company, meron akong ginagawang sistema. Wallets, merong expenses wallet, savings wallet, tsaka lifestyle wallet. Yun po yung ating remodel at nagawa po nating essential, expansion, tsaka enjoyment. So imagine nyo po, in my previous company, hindi namin nailagay sa portal yun. Ngayon, imagine nyo po yung essential, expansion, and enjoyment account nasa portal nyo. Wow! Diba? Kaya doon pa lang natututo na tayo ng financial literacy. Kasi ang pinakamaganda talaga, matuto yung bawat isa ng financial literacy. Sige nga, sabihin nyo sa katabi nyo, financial literacy. Financial literacy. Very important yan. Kaya nga po, ako, this is my question before tayo magtuloy. Okay, this is my question. Sino po sa inyo yung leaders? Taas ang kamay. Masasabi niyo sa sarili niyo, leaders kayo. Okay, huwag yung bababa. Taas niyo lang. Sige, leaders kayo. O, ito. Ba't binaba niyo? Pinanghinaan agad kayo ng loob Huwag niyo ibaba. Sige, papatunayan natin kung leader kayo, paano niyo nasabing leader kayo? Sige nga, taas kamay. Paano mo nasabi? Sir, paano mo nasabing leader ka? Ha? Meron kang full-timer. Sino pa? Sino nagsasabing leader sila? O, naubos. Ikaw, brother, paano mo nasabing leader ka? Paano mo nasabing leader ka? Ikaw bro, yung nasa likod. Yan. May ginagay ka na. Actually, tama yung mga sagot nyo. Ako, every time I ask question, gusto ko logical. Gusto ko tangible yung answer. Ibig sabihin ng logical, ginamitan ng utak, na may measure, di ba? Na hawakan, na feel, di ba? Nagagamitan mo ng senses mo. For me, if you will ask me, ano ba para sa akin ang qualification ng isang leader? Importante ito, bakit ko tinatanong yung leadership sa inyo? Mamaya may intindihan nyo kung bakit. For me, the first qualification of a leader, dapat ang leader merong followers. Kaya tama yan, meron kang full-timer, meron kang mga hinahandle, okay? Why? Tignan nyo po ito, throughout the course of history, great leaders, yun yung mararaming followers.
Alexander the Great, Genghis Khan, yung mga yan. Kaya ang lakas niyan mag-counter, kaya ang lakas ng leadership nila kasi ang dami nilang follower. Diba? Kaya kung gusto nyo masabing leader kayo, ang tanong dyan, gano'ng karami followers nyo? Kung 5 lang, di ka pa makapagpasunod, di ka leader. Kaya nga naniniwala ako yung mga grand upline nyo rito, yan sila Sir Will, sila Sir Rocky, di ba? Si Sir Brian, di ba? Sir Marlon, yung 4 na yan, naniniwala ako ng mga leaders yan. Bakit? Kasi ang dami yung sumunod sa kanila eh. Okay? Kaya ako, lagi kong tinatanong sa mga tao ko, if you want to prove that you are a leader, ganito gawin natin, let's gather your people. Pagka wala akong ma-mentoran sa grupo mo, ibig sabihin, hindi pa ganun kalalim ang leadership mo. Kaya para sa akin, the more followers you have, kumbaga pag pumasok ka sa isang, di ba, pag pumasok ka sa isang kwarto, ang dami mong entourage, ang daming sumusunod talaga sa'yo, leader ka. Okay? The more followers you have, the bigger and greater your leadership is. Di mo pwede sa akin sabihin, sir, leader ako, tapos ni isang downline, wala ka pa. Oh, well, yung sabi niya pa, tama. O, yung iba naman, tinamaan. Diba? Pag tinamaan, i-enhance natin, improve natin yung sarili natin. Okay? So yan, number 1. Number 2, ito po yung second measure ko ng leadership. Kung gusto mong masabing leader ka sa business natin, dapat hindi lang marami kang followers, dapat nakakapag-present ka ng business. Marunong ka mag-present ng business. Hanggang di mo kayang i-present yung business, para sa akin, di ka leader. Kaya ang tanong ko sa inyo, sino yung mga nakakapag-present na ng business dito? Very good. Very important yan. Okay? Kaya tayo may AI forum. Nakita niyo po yung AI forum natin? Yung AI forum natin, iba to. Hindi na ito yung typical na ginagawa natin na pag kumakausap ka ng tao, babaliwin mo ng milyon-milyon. Bakit? Binaliw mo ng milyon-milyon, hinayip mo ng milyon-milyon, eh baka ni 50 mil, di pa nakakahawak yan. So ano nangyari? Nasilaw lang. Huwag ka na magtaka kung pag-uwi niyan, binabawi sa'yo yung pera. Eh, kailangan ko yung pera ko, panggastos pala ng pamilya namin yan. Bakit? Sinilaw mo lang eh. Pag nakita niyo yung AI forum natin, financial literacy ito. Ang goal natin dito, pag pumasok yung tao, wala silang ma-feel na networking. Ang ma-feel nila, tinuturuan lang natin sila kung paano maging financially independent. Kaya nga, ganun yung turo natin sa kanila eh. Kung makikita nyo po, di ba, yung umpisa pa lang natin, it starts with a question. Kaya nga pagka tumayo kayo sa harap or nag-present kayo ng business, huwag nyo na masyadong isalaysay kung na-experience nyo sa network marketing. Di ba? Hi, ako si ganito katagal na ako sa networking, blah blah blah. Yung mga tao doon pa lang, wala na. Na-throw off na sila. Kaya nga kung makikita nyo, di ba, habang nandun kayo sa starting page, ganito yun, para alam nyo yung intro ng AI forum natin. Kunwari ako yung magiging AI forum. Okay? Good afternoon po sa inyong lahat. Ako po si Jen. Okay? Ako po ang kapartner nyo ngayong hapong ito. Hindi po ako ang importante dito. Kayo ang mahalaga dito. At dahil importante kayo, meron akong importanteng tanong para sa inyo. Gusto mo bang umasenso? Ganun lang yung pagpasok nun. Diba? At least, napapil mo na agad sa tao na special kami sa event na to. Okay? Pagkatapos nun, ang sasabihin mo lang, malamang ang iniisip natin sa pag-asenso is just about finances. Okay? Hindi lang po finances ang importante sa pag-asenso. Meron din pag-asenso sa health, meron din pag-asenso sa knowledge and skills, at iba pang aspect. Kasi di ba si Sir Georgie, nakita niyo ang daming mga words doon, di ba yung nakaganon siya? So, hindi niyo babasahin lahat doon. Pag binasa mo yun, ubus na agad yung time mo. Yung mga naka-highlight lang doon yung babasahin mo, health, knowledge and skills, tsaka financial. Okay? Tapos ang next natin doon, so nakita po natin na karamihan or lahat sa atin gusto umasenso. Another question, okay? Pumili po tayo. Ano bang mas masarap? Umasensong mag-isa or umasensong may ka-partner? Mas masarap po umasenso na may ka-partner. Next slide. Introducing Ascendra International, ang partner mo sa pag-asenso. Ganun lang yung bagsakan nun. Diba? Pagkadating mo doon, sino ba yung mga ka-partner natin sa pag-asenso? Next slide. Ito po yung mga founders natin. After that, may 3 I. Tandaan nyo lang yung 3 I na yun. Ito na po yung 3 I. Ito lang yung pag-uusapan natin. Improvement, diba? Independence, at saka innovation. Bakit importante yung 3 yan? Kung gusto mo umasenso, itong 3 na to, yung measure or yung precursor na umaasenso ka. Ibig sabihin, para umasenso, kailangan meron ka nitong 3 to.
improvement. Sino po ba dito yung umasenso na hindi nag-improve yung buhay? Uy, ang galing ganyan ka pa rin hanggang ngayon, umasenso ka na. Meron bang gano'n? Diba? Siyempre, kung umasenso, dapat may nag-improve sa buhay. Kaya may improvement dyan. Pangalawa, independence. Kailan kayo nakakita ng asensado sa buhay na dependent sa ibang tao? Uy, ang galing mo, umaasa ka pa rin sa magulang mo, asensado ka na. Wala namang ganun eh. Ang importante, kung ikaw umasenso, dapat independent ka. At sa pag-asenso, sa panahon ngayon, kailangan ng innovation. Kaya yun na yung tatlo lang na yun, dun pa lang, sa entrada mo, pasok ka na. Okay? Bakit po pinapaliwanag ko sa inyo to? Sabi ko nga sa inyo, very important yung leadership. At alam niyo po, sa dalawang to, if you want to create followers, kung gusto mo magkaroon ng maraming followers, ang pinaka-importante unang matutunan, mag-present ng business. Hindi mo pwedeng unahin yung followers bago pagpe-present. Kailangan itong unang skills na matutunan mo. Okay? Kaya sa improvement, kung makikita nyo po, hindi natin dinadaan yung pagpunta ng tao. Discuss agad ng products, discuss agad ng marketing plan. Hindi tayo ganun. Sa improvement, dito natin diniscuss yung products natin. Ano ba yung product natin? Hindi. Ang product natin, MVP. Di ba yan yung nandyan? Ano yung MVP? Mastery, vitality, and protection. Ang kagandahan, sa Ascendra, inuuna natin yung mastery. Ayaw natin na pag pumunta ka rito, nagbibenta ka lang, nagre-recruit ka lang. Importante, master mo yung business mo. Kaya may mastery tayo. Yun ang kaibahan ni Ascendra if compare natin sa ibang kumpanya. Yun agad. Pangalawa, yung vitality, ito na yung mga health products natin. Tapos yung protection, ito na yung insurance products natin. Ganun lang kasimple. Kaya kailangan matutunan nyo lang I'm teaching this to you kasi gusto kong i-stress out sa inyo yung ka-importante o yung importansya ng pagiging isang leader. Okay? So yun, pagkatapos sa independence naman natin, ito na yung complan. Pero yung complan natin, hindi natin siya binagsak as ways to earn. Sa complan natin, di ba, binagsak natin siya as problem and solution. Tingnan nyo po, di ba? Sa independence natin, meron tayong tatlong account. Meron tayong essential, okay? Meron tayong expansion, at meron tayong enjoyment. Ano yung tatlong problema na binabagsak natin? Yung unang problema, yung mga tao na hindi sapat ang essential account. Okay? So, ibig sabihin, ito yung mga tao na yung pumapasok, kulang pa sa panggastos ng pamilya nila. In short, ito yung mga taong kapos. Kaya kapag binagsak nyo yung problem, di ba? Ito, yung unang problema, yung hindi sapat ang essential. Ito po yung mga kapos. Meron bang nakaka-relate dito? Ibig sabihin, matatarget mo na agad yung market mo. Pangalawa, bukod sa kulang ang essential, yung iba naman, walang expansion. Ibig sabihin, sakto. So ito kulang. Ito naman yung mga sakto lang. Ibig sabihin ng sakto lang yung panggastos, wala nang ipon. Ibig sabihin, na-target mo na yung mga kulang, na-target mo rin yung mga sakto lang. Delikado yan. Bakit? Kasi paano pag nagka-emergency? Di apektado ka na kaagad. And then yung pangatlo, yung mga taong inuuna yung enjoyment. Okay? So yung mga taong inuuna ang enjoyment, okay, ito na yung mga tao na may sobra. Kaya lang, mali mag-allocate. Kaya tingnan nyo, walang takas lahat na makikinig sa inyo. Bakit? Kasi na-target nyo yung kulang, na-target nyo yung sakto lang, at na-target nyo yung may sobra. Malinaw po? Yes. Yan. Kailangan matutunan natin yan. Okay? Ang importante, every time you talk, hindi lang yung emotion ng tao, kailangan pati utak ng tao nalalaman natin. Yan yung greatest combination eh. Puso at utak na pagsama mo every time you talk. Okay? So ngayon, dahil dyan, may solution si Ascendra. So ito na po papasok na tayo sa technical training natin. So ito parang naging intro natin siya ng technical para nagkaroon na rin kayo ng konting idea on how to present the business. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, importante yung marunong kang mag-present. Sir, bakit ganun? Kausap ako ng tao. Tapos wala naman nag-join. Kaya hindi ka nakaka-create ng follower kasi mali yung way ng pagpe-present mo. Okay? Kaya kailangan matutunan natin to. Now, sa essential natin, doon pumapasok yung direct referral at saka
products and sales rebate. Okay? Product and service rebate. So ngayon, sa essential account, para lang alam yung pagkakabiyak-biyak. Okay? Nandiyan yung direct referral at saka yung retail profit. Okay? So ito, direct referral at saka retail profit to. Ako po, every time I teach network marketing, 3 lang lagi ang step. 3 step lang ang networking. Huwag niyong pakomplikaduhin, huwag niyong pahirapin. Ano yung 3 step? Number 1, you register. Number 2, you recruit people. Number 3, you reorder products. Okay? Register, recruit, reorder. Ulitin nga po natin. Register, recruit, reorder. Ulit po. Register, recruit, reorder. Yan lang. Yan lang ang step sa network marketing. Yung registration, yun yung investment part mo. Pag ang kumpanya walang registration, huwag ka nang sumali. Walang registration eh. Saan kukunin yung commission, di ba? After you register, ang next na kailangan mong gawin, mag-recruit ng tao. Sir, hindi ba bakit pakinggan ng recruitment? Huwag yun ang pagandahin. Kasi yung iba ginagamit pang term, referral marketing, di ba? Ganda pa ng pagkaka-area, referral marketing, di ba? Ganun yung term pa ng iba eh. Pero alam nyo, this is not just about referral. Ang networking, kung gusto mo mag-succeed, pagalingan talaga mag-recruit to. Huwag na natin pagandahin. Eh sir, paano yan? Hindi ako mahusay mag-recruit. Alam nyo po, all of us are natural born recruiter. Naniniwala ba kayo? Yeah. Lahat tayo, natural born recruiter tayo. O ito, bibigyan ko ng patunay. Sino sa inyo nasa isang magandang lugar tapos nag-selfie ng 20? Okay? Tapos ang pipiliin mo, ano kayo pinakapangit na picture ko? Upload ko nga. May ganun ba? Wala. Siyempre, pag nag-selfie ka, yung pinakamaganda yung pipiliin mo. Sa sobrang ganda, hindi ka na nakikilala. Diba? Ay, ganda ko dito. Kahit hindi ka nakikilala, basta maganda ka dyan, i-upload mo. Bakit mo i-upload? Kasi kailangan mo makakuha ng likes. O, hindi nagre-recruit ka na rin. Pag may napanood kang magandang pelikula sa Netflix, i-share mo pa sa iba, sasayangin mo pa yung 2 oras ng ibang tao. Diba? Kasi nagandahan ka sa pelikula. O, hindi nag-recruit ka na rin. Pag may natikman kang masarap na restaurant, diba? O kaya cafe, i-recommenda mo sa ibang tao, hindi nag-recruit ka na rin. O, ang kaibahan lang, sa mga yun, wala kang kita. Ito, bawat re-recruiting mo, ang ganda ng kita, 20% agad. Tapos, nahihiya ka mong recruit. Diba? O, lahat tayo, we are all natural born recruiter. Hindi lang natin alam, hindi lang natin na-unleash. Don't worry, sa ascent training natin, pati yung galing mag-recruit, matututo kayo dyan. Okay? Kaya nga ang advantage natin, may ascent tayo, attitude, skills, and clarity education for network development. Sino sa inyo yung naka-attend na ng check-in natin? Diba? Yung topic natin, mindset. Kita nyo? Training kayo ng training sa grupo nyo. Yung company training, ayaw nyo attenan? O, sino yung naka-attend ng check-in 2? Konti lang. O, attenan nyo. Kung hindi man kayo naka-attend, panoorin nyo po sa secret group natin. Meron tayong Facebook group ng mga members para ma-remind nyo yun. Okay? So, yun po. So, ibig sabihin, after you register, yung 2 flows, 2 flow lang ng income natin sa networking is recruitment and reorder. Okay? After you register, 2 flow lang ng income, recruitment and reorder. Pag naka-recruit ka, may income ka. Pag naka-reorder ka, may income ka rin. Okay? So, yun po yung 3 steps ng network marketing and 2 flows ng income. Okay? So, register, recruit, reorder. So, ngayon, ano ba ang advantage ni Ascendra? Okay, ito na. Papasok na po tayo sa technical training natin. When we say technical training, hindi lang po technicalities ang pag-uusapan natin dito. Every time I do technical training, ang mas gusto ko natututo ng technique yung mga tao. Okay? Kaya more on technique training ito. Handa na po ba kayo? Parang hindi kayo excited kung sinabing matututo kayo ng technique ha? Parang ayaw nyo, parang gusto nyo tawa lang kayo ng tawa sa training ha? Oh. So ngayon, importante alam mo yung technique para ma-maximize mo yung business. Naalala ko ng mga bata kami, yung papa namin, okay, nagpunta ng US, pagbalik, pinasalubungan kami ng remote control car. That time, parang di pa masyadong uso yung remote control car. Ang ginawa namin magkakapatid, pinalian namin yung sasakyan, tuwa kami hatakin. Okay? Ngayon, walang nakakapansin sa lugar namin. Nung tinuro sa amin ng papa namin kung paano pala talaga laruin yun, tuwang-tuwa kami, pati yung mga kaibigan namin, bilib na bilib sa amin. Diba? Tuwang-tuwa, uy, ang ganda ng laruan nila. So, anong ibig kong sabihin? At times, pag hindi mo alam kung paano gamitin, hindi mo rin alam kung paano i-enjoy. Yes. Kaya pag mayroong mga negatibo, pangit naman ng marketing plan, diba? Ganyan. Bakit? Kasi hindi mo alam yung technicality.
di mo alam kung paano ma-maximize yung business eh. So are you ready to learn the technicalities of our business? Okay, tuturo natin yung technique. So, eto hindi na mahirap. Yung product and service rebate natin, madali na yan. Alam niyo naman yan. Pag nagbenta ka ng product, bibilin mo siya ng distributor's price, ibibenta mo siya ng SRP. Okay? Pero yung direct referral natin, ito pa lang, actually alam niyo po, yung direct referral natin, 20% maximum. Dito pa lang po, sobrang beneficial na. Bakit? Kasi sa ibang kumpanya, alam naman natin na hindi ganyang kalaki ang direct referral. Sa mga ibang kumpanya, kailangan pa makakuha ka muna ng 4, makakuha ka ng 5 para magkaroon ka ng mas malaking bonus. Sa atin, wala nang ganun-ganun. Wala nang for you, wala nang Uplify, wala nang ganun. Ang atin, basta makarecruit ka, parehas or mas mataas ang position mo dun sa na-recruit mo, may 20% ka kaagad. And right now, okay, kaya nga sabi ko, i-maximize natin. Especially ngayon, hanggang September, I think it's September 15 or 16, i-maximize natin kasi yung executive natin, 70,000 po yung kikitain yung direct referral. Saan ka makakita na nakarecruit ka ng 200,000, 70,000 agad yung nakuha mo as direct referral? Sa Ascendra lang yan. Okay? Kaya dito pa lang, ang ganda na agad eh. Okay, pero hindi ito yung pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, ito na, yung expansion account. Ano ba yung expansion account natin? Ito na po, ito yung usapan about turbo. Okay, ang kapanganakan po ng turbo, yung kinuwento ko po sa inyo, na nag-overnight kami nila Sir Miko sa isang cafe. Okay, inabot kami ni Sir Miko, Sir George ng 5 a.m. Nag-umpisa kami ni Sir Miko 8 p.m. Tapos dumating si Sir George mga 1 a.m. o a.m. Tapos talagang nagkiskisan kami ng utak. Yun yung kapanganakan. April 1, yun yung kapanganakan nitong turbo. Nung una po namin ginawa to, ang turbo, TRBO lang. Triple recurring bonus lang. Wala pang U. Okay? Hanggang later on, na-develop po na naging triple unified recurring bonus. Kaya nakompleto na yung spelling ng turbo. Okay, so yun yung turbo. Ano ba yung turbo? Gaano ba kaganda talaga? At paano ba natin i-maximize yung turbo? Diba? Alam naman natin na pag sa sasakyan may turbo, ibig sabihin, ang bilis ng hataw. Alam niyo po ba na ang eroplano kailangan din ng turbo, turbine engine ng eroplano. Ibig sabihin, kailangan niya para bumilis. Kaya nga importante yung lift off ng eroplano eh. Para pag nag-lift off, dire-diretso yung lipad. Okay? So sa mga network nyo, kailangan natin itong turbo. Bakit? Ako po, isang word lang yung ma-share ko sa inyo about turbo. And that is unconditional income. Pakiulit nga po. Unconditional income. Bakit unconditional income? Ito po, tignan nyo. Ano ba yung turbo? Triple unified recurring bonus. So ngayon, triple unified. Bakit triple unified? Kasi meron tayong unified binary, unified unilevel, at saka unified override. Ano ang kaibahan nitong unified binary, unified unilevel, at unified override? Ang sinasabi ko nga po sa inyo, ganito, conditional ang income ng karamihang mga kumpanya. When I say conditional, kahit may 100 ways to earn pa yan, para kitain mo itong isang paraan, may dapat kang gawin. Para kitain mo ito, may dapat kang gawin. O ito po, sa mga pinanggalingan nating kumpanya, tulungan nyo ako just to validate. Okay, tulungan nyo po ako. Sa mga kumpanya pinanggalingan natin, pag nakarecruit ka, aside sa direct referral, okay, doon pakikita ng binary or pairing. Tama ba? Tama ba? So pag nakarecruit ka, nilagay mo sa kaliwa sa kanan, may pairing ka, may binary ka. Alam natin yan. Tapos, pagka nag-reorder naman kayo, ibig sabihin yung grupo mo bumibili ng products, kikita ka ng unilevel. Yung iba may stair step at kung ano-ano pa. Pero technically, ganyan yan. So ibig sabihin, pag walang recruit, walang binary. Alam natin yan. Pag walang reorder, walang unilevel. Kaya nga, eto, tip ko lang. Pag may kinausap kayo mga nasa ibang kumpanya, tanungin mo, "Uy, kamusta na yung network mo?" Diba? Kagaya nito ni Mir, tropa ko to eh. Okay? O, kamusta yung network mo? Pag nasagot nito, wala na kaming recruitment. Sa reorder na lang kami kumikita. Ibig sabihin ng recruiting nyo na yun. Wala nang grupo yun. Maliit na income nun. Sa unilevel na lang yung kumikita eh. Ganun. Pag sinagot, "Oh, kamusta na yung grupo nyo?" Diba? Bakit? Yan ang problema na conditional lang ang income. Kaya kailangan kang gawin bago ka kumita. Ito ang kagandahan sa atin, yung atin unconditional. Bakit unconditional?
Kasi sa recruitment pa lang, pwede ka nang kumita ng binary, pwede ka pang kumita ng unilevel. O kagaya po ito, bibigyan ko kayo ng actual scenario. May mga founding partner po akong nakausap last week. Nagtatawanan kami kasi meron pong kumita ng 11,000 pesos sa unilevel. Bakit kami masaya? Alam ko na ang 11,000 pesos, hindi malaking pera yan, tama ba? Pero kumita, pakinggan niyo po ito, kumita ng 11,000 pesos sa unilevel. Ang tanong ko, sino sa atin na first month pa lang natin sa kumpanya, kumita na tayo ng ganong kalaki sa unilevel? Wala, kasi ang gagawin mo, pag bago ka sa kumpanya, magdadala ka muna ng mga tao. At para ka kumita ng 11,000 sa unilevel, kailangan makapal na yung benta ng grupo mo. Ibig sabihin, makapal na yung reorder ng grupo mo. Kaya nag 11,000 ka. O ito, maging honest na tayo. Bukod sa mga nandun sa likod, nandun yung mga malalaking networker eh. Sino sa inyo dito yung kumita na ng 11,000 sa unilevel lang ng kumpanya nila? Before? Wala pa. Ibig sabihin, kahit malaki na nga yung grupo mo, hindi ka guaranteed nakikita ka ng ganun sa unilevel. Naiintindihan niyo po? Ngayon, bakit kami masaya? Ito ang tanong ko, may produkto na ba tayo? Wala pa ng produkto, kumita na ng 11,000 sa unilevel. Panay recruitment pa lang yun, kumita na ng 11,000 sa unilevel. Paano hindi ka matutuwa doon? Diba? Imagine mo, walang reorder, recruitment pa lang, nag-unilevel na. Eh paano pa yung binary nun? O kaya ito maganda, paano na lang pag nagka-produkto na tayo? Pag nagka-produkto na tayo, nag-reorder na mga tao, sa unilevel pa lang, madadagdagan ang income mo, ang maganda nun, pati binary mapaparisan. Yan yung turbo. Okay, yan yung turbo. Triple unified recurring bonus, pero hindi pa turbo yan, dalawa pa lang yung pinag-uusapan natin dyan. Kaya pag tinanong tayo, mga taga-Ascendra, uy, kamusta na yung grupo mo? Wala nang nag-join sa grupo mo ah. Okay lang, nagbabaynari pa rin naman ako sa reorder eh. Diba? Oh, tanong ko, kayo ba? Nag-unilevel ba kayo sa recruitment? Wala. Tayo lang mag-unilevel sa recruitment. Oh. Kaya pagka nakipagkumparahan sa inyo, syempre uso ang comparison eh. Pag may nakipagkumpara sa inyo, very simple. Yung amin, unconditional. Recruitment lang gawin mo, nagbabaynari ka na, nag-unilevel ka pa. Reorder lang gawin mo, nagbabaynari ka na, nag-unilevel ka pa. Kaya pag hindi ka kumita, ibig sabihin wala kang ginagawa. Kuha niyo po? Ganyang kaganda. Ito, dalawang way pa lang. Dalawang way pa lang ng income to. Ito po ang tignan nyo. Ibig sabihin, kung may mga direct ako, kagaya nitong mga machong nasa harap natin. Okay, kunwari mga direct kong mga to. Sabihin natin wala pang reorder, panay recruitment lang ang ginagawa ng grupo namin. Ibig sabihin, sa recruitment nila, ito ang tanong ko, sa recruitment nila, nagbabaynary ba sila? Yes. Sa recruitment nila, nag-unilevel ba sila? Yes. Bukod sa income ko, nagbabaynary din sila, nag-unilevel pa sila. Eh, ang Ascendra, walang kadala-dala. Diba? Ayaw namin, nakikita lang kayo sa binary at sa unilevel. Ang gusto namin, pati sa binary at unilevel ng downlines nyo, kikita pa kayo. Kaya tayo merong unified override. Kasi pinagsama yung binary at saka unilevel, parehas may override ka. Kaya ibig sabihin, kahit recruitment lang ang gawin nila ng mga grupo ko, na ang grupo namin, nag-unilevel, nagba-binary ako, tapos yung mga downlines ko, nag-unilevel and binary, ibig sabihin, may override ako sa kanila. Gumagana ang turbo kahit recruitment lang ang gawin mo. Ngayon, pag reorder lang ang ginagawa ng grupo namin, gagana ba yung turbo? Gagana pa rin. Okay? Kaya yun yung kagandahan. Isa lang ang gawin mo, unconditionally, kinikita mo yung tatlo. Isa lang ang gawin mo at ng grupo mo, unconditionally, kinikita mo yung tatlo. Eh, paano pa pag pinagsabay nyo yung recruitment at saka reorder sa grupo nyo? Kaya ako, if you will ask me, sir, what is the future? Ano bang future natin dito? Alam niyo po ang nakikita ko, 2, 3, 4, 5 years from now, magiging benchmark tayo ng networking. When I say magiging benchmark, maraming mga kumpanya na gaya sa country natin. Huwag kayong kabahan, huwag kayong mag-alala. Pinapapatit na natin yung kompla natin kaya hindi pwedeng gayahin ito. Okay? Ganyan kabilis, ganyan ka-advance yung utak ng mga founders natin.
The moment na kinreate natin to, pinapatent na agad para walang ibang kumpanyang pwedeng gumaya sa atin. Kaya napakasimple lang. Pag may kumausap sa inyo, ang tanungin mo lang, meron ba kayong uni-level sa binaries? Meron ba kayong uni-level sa recruitment? Wala. Diba? Kahit may 100 ways to earn kayo, wala kayong uni-level sa recruitment. At mas lalong wala kayong binary sa product reorder. Tayo meron. Ganyan lang. Kanyang kasimple yung maliwanag yung turbo. Okay? So, na-appreciate nyo po ba yung turbo? Yes! Kung na-appreciate nyo, ito lang ang problema natin. Okay, ito lang. Marami sa atin, hindi pa ready sa ganitong complan. When I say hindi pa ready, ito po yung reason bakit ko tinanong yung leadership, di ba? Naalala nyo kanina, tinanong ko kung sino yung mga leader. Bakit ko po yan tinanong? Kasi ang problema natin, hanggang ngayon, nabibitbit natin yung kultura natin na hindi leaders ang pinag-create natin, pay-in ang pinag-create natin. Aminin natin, sa mga previous companies natin, ang mas importante sa atin, pay-in kaysa maka-create ng leaders. Kaya na-experience natin, sarili mo ng downline, sinusulutan mo pa, nilalagay mo pa sa kabila. Bakit? Kasi ang nasa isip, banggaan, times 2, times 3, hanggang mamatay tayo, pairing lang ang nasa isip natin. Ganyan ang mindset natin sa ibang kumpanya. Okay? So, panay banggaan, panay pairing lang ang nasa isip natin. Kaya nga, hanggang dito dinala. Kaya kahit one account policy tayo, one account naman pala eh, i-register ko na lang yung buong pamilya ko. Oh. Di ba bakit? Kasi sa mga pinanggalingan nating kumpanya, ganito nasa isip natin, multiple accounts, multiple matching. Kaya ang gagawin, meron tayong tinatawag na project, di ba? Halimbawa, itong si Mir, projectin natin to, o ito muna tatrabahuin natin ha. Bakit? Kasi marami tayong waiting eh. Pag naubos yung waiting, ano gagawin? Kabila na naman. O ito naman projectin natin para maubos ulit waiting. O, next, ito naman. Ito naman, hindi mo nare-realize na yung pinampipayin mo sa sarili mong effort din. Kaya ang ending, nawala din, naubos din sila. Wala din natira, bakit? Pin-project mo lang eh. Kaya magugulat ka, may biglang makakapasok sa top, tapos biglang mawawala din. Bakit? Pinagdaanan lang ng paying eh. Kaya ang buhay natin sa networking, up, down, up, down. Pagka may babanggaan, up. Pag walang babanggaan, hanap ulit ng babanggaan, nag-build down. Oy, may babanggaan na naman. Up, down, up, down. Yan yung cycle mo sa network. Hanggang paliit ng paliit yan, up, down, up, down, up, down. Tapos biglang magpa-flatline. Patay. Diba? Wala na. Yan ang buhay natin sa network eh. Kaya, 5 years ka na, 10 years ka na, ang nasa isip mo pa rin, banggaan. Ang nasa isip mo pa rin, pairing. Ang nasa isip mo pa rin, times 2, times 3. Wag po times 2, times 3 ang iisipin nyo dito. Ang isipin nyo rito, 2 years from now, 3 years from now, gano'n nakastable yung network mo. Yes! Paano mangyayari yun? That's only possible with one account. Posible yun sa isang account lang. Kaya nga po kami, alam nyo pinakamaraming problema namin dito? Sa atin, kung magsimula tayo, ayan, alam ni Sir Rocky yan. Di ba? Mali ang email. Paano? Inimbento lang yung email. Wala talagang tunay na email para ma-encode lang. Sa mga previous company natin pwede yun. Pero ito, kaisa-isang account mo na lang. Gawan mo na ng email. Kung baga kabisaguhin mo na yung email na yun, yung email na yun, yun ay magiging buhay mo dito sa company. Kaisa-isang account, i-maximize mo. Bakit? Kasi ang nasa isip natin, di ba? Multiple account ang nasa isip natin, multiple palo. Kaya ang gagawin mo, ganito. Oh, i-register ko yung buong pamilya ko. Diba? Bibiyakin natin yung registration. Oh, ginawa mo, lahat sila ni-register mo, panay associate naman. Tingin mo, lalaki yung grupo mo ng ganyan? Hindi, kasi kaya mo ginawa yan, kasi ang thinking mo multiple palo eh. Di mo naiisip na kahit anong ipasok na registration ng mga tao sa ilalim mo, ang papalo lang sa'yo 600 lang. Mano bang kaysa ginanyan mo na lang, mano bang binuo mo na lang ng isang executive sa isang account? Para wala ka ng pangingilagan, lahat ng papasok sa'yo, mapapasok. Di ba? Lahat ng binary value, papasok sa'yo, 10,000. Pag executive, pasok sa'yo 10,000. Eh dito, pag may 10,000, nakakalungkot, 600 lang papasok sa'yo. Kahit 3 tamaan yan, 1/8 lang yan. Kahit 7 tamaan yan, 600 times 7, 42 lang yan. Tapos proud na proud ka, multiple account ka.
One account lang tayo. Isahin mo na lang, huwag mo nang i-multiple. Kaya nga, ang mindset ko lagi, very important. Ito, alam to ni, kanina nung nagkakwentuhan kami ito ni Mer. Ang importante dito, every account, every position, every level is important. Kaya kailangan i-maximize. When I say kailangan i-maximize, itong account mo, isa-isa na lang, alagaan mo, kalakihin mo. Pag na-maximize mo yan, yung dalawang nasa ilalim mo, tulungan mo din. Diba? Tapos yung mga nasa ilalim nila, kailangan mag-maximize din ng income. Pag lumalim na ganyan ang mindset mo, basta nag 6 digits ka na, hindi na bababa yun, palaki na ng palaki yun. Pero anong mindset ng karamihan sa atin? Diba? Anong mindset ng karamihan sa atin? Uy, sige ito, isingit mo, singit ka ng singit dyan. Hindi mo nakikita na yung mga posisyon na yan, nasayang lang. Kung ibinigay mo yan sa mga taong magtatrabaho talaga, yung posisyon na yan, di hamak naaangat yung income mo. O sino dito yung mga ganun, pati direct pinamigay. Singit natin, lagay. O mga ayaw lang umamin, pero alam ko meron dyan. Mga natatamaan na. Bakit? Pag hindi magtatrabaho, huwag nyo nang ilagay. Huwag nang nasa isip kasi magta-times 2 ako dyan, magta-times 3 ako dyan. Ito problema. Yun nga yung sinasabi ko. Kasi ang nasa utak ng karamihan sa atin, times 2, times 3, banggaan, matching. Pag ang matching, pag ang binary lang ang nasa isip nyo, madidismaya lang kayo, madidisappoint kayo. Ngayon pa lang sinasabi ko na. Bakit? Kasi ang pairing natin maliit. Tignan nyo, 8-5, magkano pairing? 600. 600. Ibig sabihin, kung yung pairing ang aasahan mo, di ba, hindi rin magiging ganun kabuo yung confidence mo eh. Alam niyo po ba ang tunay na business natin dito? Hindi po pairing, hindi unilevel. Ang tunay na business nyo sa Ascendra, override. Bakit override? Ito yung hindi nakikita ng karamihan eh. Dahil nga galing tayo sa mga kumpanya na ang importante mag-matching, pumalo, hindi natin naiisip na ang tunay na malaking income dito sa kumpanya natin, override. Tingnan niyo po ito, ang override may 10% ka pag executive ka. May 10% ka sa first level mo. Both binary and unilevel. Ibig sabihin, kung meron kang downline na kumikita or kung meron kang directly sponsored downline na kumikita ng 100,000, ibig sabihin, may 10,000 ka na sa kanya. Hindi kukunin yan sa kanya. Another income mo yan. Kaya ibig sabihin, kung may 10 pa lang na nagwa 100,000, may 100,000 ka na rin. So parang yung mga downline mo, tinataksan mo na. Diba? Pero hindi dinideduct sa kanila yun. Kaya kung iisipin nyo, purposeful. When we say purposeful, may purpose. Ang purpose mo dito is not on making millions, but your purpose here is creating millionaires. Ibig sabihin, ang purpose mo, hindi na yung kumita ka ng kumita. Ang purpose mo, yung mga directly under you, kumita sila. Bakit? Kasi diyan pa lang, may 10,000 na ako, may 10% na ako, sorry. So imagine niyo ito, kung meron kayong 100 na direct na nagwa 100,000 per month, malinis na 1 milyon na agad sa iyo. O kaya ito po, titignan nyo. Kailangan makita nyo yung dulot-dulo ng business natin. Ano ba yung dulot-dulo ng business natin? Direct referral, yan ang starting point natin. Malaki yan, yes. Ang dulo ng business natin, hindi pairing, hindi binary. Ang dulo ng business natin, override, unified override. Ibig sabihin, yung binary at yung unilevel, tulay lang po yun. Yung binary at saka unilevel, tulay lang yan na magdadala sa'yo from here to here. Kaya pag ang pinocus mo, binary, unilevel, hanggang dito ka lang sa tulay, hindi mo maaabot yung tunay na kasiyahan sa business natin. Malinaw na po. Ang galing! Kaya very important din yung concept ng outer link encoding, ng extreme encoding. Kasi ang ginagawa ng iba, hindi ko mailagay sa loob, sa'yo na lang yung direct. Yun ang problema. Di ba, kuha nyo po, meron tayong external encoding. Alam niyo external encoding natin? Yes. Kung ito ka, meron ka sa left, meron ka sa right. Pagka meron ka ulit na nakuha, pwede mo lang siyang ilagay sa left ng left mo. Or sa right ng right mo. Pag dito sa loob, hindi pwede yan. Kaya kung gusto nyong malagyan dito, hindi dapat nakadirect sa'yo, dapat nakadirect dito. Kaya lang, importante na huwag mong ibigay dito yung direct. Bakit? Kasi hindi ka lang nawala ng direct referral, nawalan ka pa ng override in the future. Aray ko po, May tinamaan. mga nasaktan na. May tinamaan. May mga nang hinayang na. So, kaya very important yan. Ngayon, ang gagawin mo dyan,
Pag meron ka ulit na nakuha, pwede mo lang siyang ilagay dito or dito. Laging extreme lang. Ngayon, bakit importante din yan? Hindi mo ba alam na yung concept na yan ang magpapalaki ng income nyo? Kung marami kang account, yung mga leaders mo, kinakalat mo sa ilalim. Eto, kung isa lang, ang maganda dyan, pagka nilagay mo ng nilagay, pinower leg mo. Kasi ang thinking ng iba, multiple pairing nga eh. Kaya kahit mahina, ibabangga. Para lang mag times 2, para lang mag times 3. Dito hindi na uso yun. Ang kailangan dito, kung ito ka, halimbawa, pinagsama-sama ko sila Rocky, sila Bill. Kunwari si Rocky, nailagay ko dyan. Kung si Rocky, meron siyang 100,000 binary, ang gagawin niya dyan, para siya kumita, hahatiin niya yan, 50,000 yan, tama? Para kumita siya ng 50,000. Ngayon, dahil ang ginawa ko sa kanya, nilagay ko na si Bill dyan, at si Bill napakalakas. Naglagay pa ako ng ibang leader at naglagay dyan. Ibig sabihin, yung 100K kaya i-produce dito sa isang side. So instead na paghiwalayin ni Rocky, yung 100,000 niya, pag nilagay na lang niya sa isang side dyan, ibig sabihin kaya niyang kumita ng 100,000 or higit pa. Pag nangyari yun, edi mas malaki yung overrate ko sa kanya. Ganun din to, ganun din to, ganun din to. Kaya nga maganda, natulungan mo sila sa isang side, para yung kabilang side, pag winworkout nila ng winworkout, mas lalong lalaki yung override mo. Yes. Yan ang strategy ng outer leg curving. Nalilinawan na po ba? Yes. Nalilinawan na? Okay. So, ganun ka-importante yun. Last week, may nakausap ulit ako. Kung napapansin niyo pong hilig kong tumatambay dito sa labas, di ba? Yes. Kasi gusto ko po nakikipag-usap talaga sa mga partners natin. Kasi gusto ko kung ano pa yung... Kasi yung trabaho ko, i-develop pa yung business natin eh. Kaya lagi akong open sa input para kung ano pa yung pwede natin i-develop. Alam niyo po, meron na ditong galing sa isang kumpanya, hindi ko na lang papangalanan. Tinanong ko siya, bakit kayo lumipat dito? Ang sabi niya, kasi sir, sa kumpanya namin, lagi nga napapansin lang yung mga nasa tuktok eh. Yung mga malalaki ang income eh. Kami mga nagtatrabaho sa baba, yung mga nasa laylayan, hindi na napapansin. Bakit? Kasi ganito po yan. Yun nga yung problema ng mga previous companies natin. Kasi sa mga ibang kumpanya, very important nga lang binary pairing. Kaya nangyayari, halimbawa in our previous company, si Bill, napakaraming downline. Diba? Ibig sabihin, kahit patingin-tingin yung ginagawa ng mga nasa ilalim, kumikita siya. Okay? Kumikita siya. Brother, pahawak na nga lang ito para pagbuburahin ko mamaya. Okay? Ngayon, ito maganda sa atin. Wala nang malaki-laki grupo dito. Kahit bagong join ka, kaya mong talunin yung may mga malalaking grupo. Kaya mong ikaw, bago ka, pero mas malaki yung income potential nyo. Bakit? Ganito, sabihin na lang natin may isang taong napakalaki ng grupo. Nagpo-produce ng tig 20 na executive yung buong grupo nila. Okay? Tig 20. Sige brother, paki-ano na rin. Thank you. Okay? Tig 20 na executive. So magkano pong income nun? Magkano ang income nun kung may tig 20 siya na executive? Bawat isang executive, isang pares 10,000. 200,000 agad. Okay? Pag malaki ang grupo. Ito ngayon, may bagong sali. Itong bagong sali, nakakuha agad ng 5 executive. Possible ba yung 5 executive sa isang buwan? Yes. Meron nga tayo, nakalabing-4 na executive na, millionaire circle na agad eh. Isang buwan, wala pa tayong isang buwan. So ngayon, ibig sabihin, merong isang bagong sali, naka-5 executive agad sa isang buwan. Yung 5 executive na yon, right now, promo period tayo. Yung 5 executive na yon, times 70,000, magkano na? 350,000. Imagine mo yung may malaking grupo, 20 executive ang napajoin sa buong grupo, 200,000 lang ang income. Yung bagong sali, nag 350,000 yung income dahil may 5 executive. Ibig sabihin, kahit bagong sali ka, kaya mong talunin yung mga matatagal na may malalaking grupo na sa business. Yes. Yan yung isa pang advantage. Okay? Yan yung isa pang advantage na ganito yung compensation program natin. Okay? Kaya nga ako, very simple lang. Sir, time na ba tayo? Tuloy lang? Okay, so ngayon, diba kaya ako very simple lang. Every time I talk to people, ito na lang. Pag sa labas, or halimbawa may pinagkakakitaan ka, sabihin natin may business ka or nagtatrabaho ka, pag kumita ka ng 50 mil, itong 50 mil, hindi mo pwedeng ipanggastos lahat, tama ba?
Yes. Kailangan igastos mo lang yung needs, kailangan makapag-ipon ka, at syempre kailangan may pang-enjoyment ka. Hahatiin mo yun sa tatlong account mo eh. Ito po ang kagandahan sa Ascendra. Sa Ascendra, trabahuhin mo lang yung pangangailangan mo. Bakit? Kasi pag trinabaho mo yung pangangailangan mo, okay, trabahuhin mo lang yung essential mo. Kasi sa atin, ang daling computing eh. Diba? Halimbawa, ang need ng family mo, 50,000. Ibig sabihin, itong 50,000 na to, i-times 5 mo lang to. 50,000 times 5, 250. Itong 250,000 na to, pag nakakuha ka ng direct na 250,000, ibig sabihin, pag may isang executive, 200,000 na agad. Isang consultant, 45 na agad. Tapos isang associate, 85 na agad. Nahit mo na yung 250,000, tama? O pag nagawa mo yan, may 50,000 ka na kaagad. Bakit? Kasi sa direct referral natin, 20%. Ano ba 20% ng 250,000? 50,000. Yun lang ang gawin mo. Okay? Yung essential mo lang ang i-focus mo. Huwag na kayo mag-focus ng kung ano-ano. Pagtrabahuhan mo lang yung essential mo. Pag pinagtrabahuhan mo yung essential mo, yung company na ang bahala sa ipon mo. Bakit? Kasi, pagka nakapag-direct ka, ano ba gagawin mo sa mga direct mo? Hindi ba ipoposition mo sila, ilalagay mo sila sa left and right mo? Pati yung mga taong nasa ilalim mo, ganun din ang gagawin nila. Ilalagay nila yan sa left and right, left and right, left and right. Ang mangyayari niyan, yung turbo, kusa nang aandar para sa'yo. Wow! So very simple. Ikaw at yung mga taong nasa ilalim mo, ang pagtrabahuhan nyo lang yung pangangailangan nyo. Sagot na ni Ascendra yung ipon nyo. Ganyan kaganda yung compensation program natin. So siguro, before tayo magtapos, okay, baka meron sa inyo may mga questions. Okay, baka meron tayong questions dyan about turbo or about compensation. Okay, yung pag-hit po ng incentive natin, mag-a-announce po kami, if possible, na makapag-start na tayo ngayong August. Pero kagandahan naman doon, yung sales ng company natin mula June, nakaipon po yun. Ganito yan ha, tingnan nyo po. Di ba meron tayong, bukod sa binary value at unilevel value, meron pa tayong performance value. Ibig sabihin, isang bili mo ng product or isang recruit mo ng enrollment packages sa ilalim mo, tatlo agad yung points dun. Binary, tatlong value agad. Binary, ito yung pang-compute ng binary. Maganda dito, ang dali, kasi pesos na agad yun. So, ibig sabihin, kung may waiting ka, tapos sa ilalim mo, may bumili ng best barley, may 7 pesos ka kaagad. Alam ko, hindi ganun kalaki yun, pero saan ka nakakita na lahat ng binibili ng tao sa ilalim mo, biglang automatic bangga agad. Hindi ka na mag-iipon ng kung ano-ano pang points. Basta may pumasok, bangga agad yun. Mapa 7 man yan, mapa 25 man yan, mapa 35 man yan. Yan yung binary value. Yung unilevel value naman, okay, ito naman yung mapupunta sa unilevel nyo. 10% each level. Tama, 10% bawat level ang kikitain mo. Kaya nga ang kagandahan dito sa unilevel value natin, alam niyo po sa atin, sa mga nag-register na, sa mga nagre-recruit na, di ba na-experience natin, mas una pang kumakagat yung unilevel kaysa binary. Ang binary, kikitain mo siya pag pinasisyon mo na. So, ibig sabihin, napaka-transparent sa ibang kumpanya, 45 days ang unilevel. O, tingnan niyo po ito, nagtrabaho ka ng July. Diba, buong July, 30 days na agad yan. Kailan mo makukuha yung income mo? 15 ng next month. So, 30 plus 15, 45 days. Tayo yung unilevel real time. Pagpasok yung unilevel agad. Ngayon, aside sa real time siya, weekly, pwede mo na siyang encash. Pwede mo siyang i-withdraw every week. Diba? So, nakakita niyo yung real time na unilevel, weekly binabayad. Ngayon, ito po, may performance value din yan. Halimbawa po, sa executive. Ang executive po natin, ang performance value niya, 9,000. So, aside pa po yan sa binary, sa unilevel value, may performance value pa yan. Itong 9,000 pesos na po ito. Ibig sabihin, okay, kung meron tayong 100 na executive, 9,000 each executive, 900,000 na agad yan. Nakaseparate na yan na budget. Nakahiwalay na yan. Ina-allocate na yan ng company. Ngayon, lahat ng executive, lahat ng 9,000 per executive, kahit hindi lang sa grupo nyo, buong kumpanya to, iipunin. Associate, ganun din. Builder, okay, ganun din. So ngayon, lahat
lahat ng performance value, pesos na agad dyan. Hahatiin natin yan sa 6 na level. Yung level 1, shopping. Yung level 2, gadgets. Yung level 3, travel. Yung level 4, car. Yung level 5, luxury car. And then yung level 6, property or house. Okay? So ngayon, hahatiin yan. Sabihin na lang natin, may 2 million kunwari. Yung 2 million, hahatiin yan dyan. Tapos, ang kailangan nyo gawin, ito nga sa ibang kumpanya, alam nyo, ang travel, galing din sa income nyo yun. Yes. Diba, may GC. Bawat isang pairing mo, 2,000, kunwari, 2,000. Yung pang 5, GC yun. So, ibig sabihin, pera yun na kinalta sa'yo. Ngayon, ikaw naman, tuwang-tuwa ka, uy, may travel to Korea. 75 GC lang. Hindi mo nakita na yung 75 na yun, 2,000 each yun. So, yung 75 na yun, 150,000 pesos yun. Alam mo ba, na kaya natin mag-travel sa Korea ng 50,000 lang? Yes! Tapos, 150,000 yung kinalta sa inyo, tuwang-tuwa ka pa na nakapag-travel ka. Hindi mo na-realize na kinaltas yun sa income mo. O tayo, ang maganda rito, meron tayong shopping, meron tayong gadget. Ang maganda dito, allocated to. So, ibig sabihin, hindi to depende sa kung ano yung pinasok ng grupo mo. Depende to sa kung ano yung pinasok ng buong kumpanya. Kaya mas malaki to. Ngayon, ito maganda. Paunahan lang. Kunwari sa shopping, ang budget na nilagay natin, halimbawa lang, okay, ang nilagay natin dyan, 500,000. Okay, so sa 500,000, ang gagawin natin, hahatiin natin to kunwari sa 25 people. So, ibig sabihin, bawat isa may dito 20,000. Sa inyo na yan, paunahan. Ibig sabihin, kung 25 slots, paunahan kung sino yung unang 25 na makakakuha nito. Bonus na lang yun. Ngayon, paano natin maaabot yung shopping? Para maabot natin yan, ang kailangan mo lang, 2,400 enrollment PV. So, ibig sabihin, pag naka-3 builder ka, pasok ka rito. Tapos, sa product PV naman, 100. okay, ang kailangan mo lang, sa product PV, I think ang kailangan mo 100 lang. 100. So, ibig sabihin, pagka nakakuha ka ng, nakabili ka ng isang premium AI, premium accident insurance, 135 yun, lagpas ka pa rito. So, ibig sabihin, ang kailangan mo lang, 3 builder. Itong 3 builder, ginagawa mo naman din talaga ito Tapos itong 3 builder, bawat isang builder, may 3,500 ka Yes. Diba, umikam ka na rito, tapos ginagawa mo naman talaga to, pero pag nagawa mo to, hit mo yan. Yes. Isa ka sa mga tao na may natin dito. Isa ka sa mga tao kasama dito. So ngayon, pwede mong ipunin yan pag nakakahit ka lagi. Tapos kung kailan yung i-schedule ni Sir Jurgen or ni Sir Joseph, kung kailan yung shopping natin, pwede mong i-withdraw yan para magastos mo pang shopping. Okay, so sabay-sabay po tayong mamimili niyan. Diba? Kaya kung titignan nyo, napaka-simple lang ng target para ma-hit mo yan. Hindi kayo pinahirapan, hindi ka gaya sa ibang kumpanya para talagang binili mo na yung travel mo. Para talagang binili mo na yung gadget mo. Ito, simple lang kasi gagawin mo naman talaga yan Kahit ano mangyari, gagawin mo yan So dyan pa lang, di ba? Ngayon sir, bakit may qualification pa? Siyempre, kung walang qualification yan, sino pipiliin natin 25? Magbubunutan tayo. Diba? Kaya yung qualification na yan, para lang masabi may nauna. Pero in reality, wala tayong kinuha dyan para ipasok doon sa ibibigay sa inyong reward. Yung reward na yun, sineparate na yun ng company para sa inyo. Kaya niyo po? Hindi ko pa nga na-discuss to kasi turbo lang yung na-discuss ko O additional pa yan. Ito pa, sa ibang mga kumpanya, sinasama nila yung profit sharing nila. May profit sharing kami. Pero in reality, yung profit sharing na yun, conditional din. Kailangan maabot mo yung pinakamataas na posisyon, tapos kailangan may at least 5 ka na ganun din yung posisyon, di ba? Conditional. Tayo, kaya yung profit sharing, di natin sinama dito sa komplan natin. Bakit? Kasi yung profit sharing, meron din tayo. Pero makukuha mo yun pag naabot mo yung legacy partner. So ayaw nating manguto ng mga tao na sinama mo yun sa compensation program mo na ang reality, hindi naman lahat may capacity kumita ng ganun. Ito ang tanong ko, lahat ba may capacity kumita ng turbo? Yes. Yes, unconditional Lahat ba may capacity kumita ng lifestyle reward? Yes. Lahat ba may capacity na kumita ng direct referral? Yes. Mag-direct ka lang. Huwag naman yung aasa kung may direct referral ka, wala ka naman palang nadidirect. Kaya alam niyo po, kung bakit napakabilis ng kumpanya natin? Kaya napakabilis ng kumpanya natin kasi lahat tayo addicted.
Imagine niyo sa ibang kumpanya, wala ka na, ayaw mo nang nagdidirect eh. Kaya nga may Buddha tayong tinatawag eh. Abang ka na lang sa pinapasok ng mga grupo mo eh. Pero ito, ayaw mo mapag-iwanan. Kaya ikaw mismo, kahit ikaw yung upline, nagdidirect ka pa din. Yes. Ibig sabihin, mas sustainable yung business natin. Very addictive yun. Bakit? Kasi sa pagdidirect mo, doon mo kinukuha yung essential, yung pangangailangan ng pamilya mo, yun ang pinanggagastos mo. Kaya madaming may resulta sa atin. Sa mga ibang kumpanya, meron dito from other companies, wala na, mga hindi na nang-re-recruit sa mga kumpanya nila. Pagdating dito po, mga executive pa yung napapapayin. Kuha niyo po? Ganun kaganda yung compensation program natin. Na-appreciate niyo na po ba? Yes! Compensation program. Natuto po ba tayo? Okay. So siguro po, bago ko tapusin, may share lang ako sa inyong simple lang. Okay? Ang importante, anytime you choose an opportunity, okay? Anytime. Sa networking na, let's be specific. Alam niyo po sa networking, kung gusto niyo malaman yung measure ko para masabing nasa tamang kumpanya ako. 3 ilang po. Hindi yung expansion, enjoyment, essential ha. 3 E. Number 1, excitement. Kailangan excited ka sa ginagawa mo. Pag meron kang ginagawa, pag nasa isang kumpanya ka pero hindi ka excited, mag-quit ka na. Okay? Excited po ba kayo? Yes! Diba? Lalo ngayon may natutunan, excited tayo i-apply agad dyan. Kaya lagi nyo tatandaan, pag walang excitement, ibig sabihin nasa maling kumpanya ka. Okay? So sino dito yung mga excited? Yun. Ibig sabihin nasa tamang kumpanya tayo. Hindi lang excitement. Okay? Pangalawa, hindi lang excitement ang importante. Pangalawa, environment. Importante yung environment. Okay? Yung environment mo ba, very positive. Kasi po, ang nakikita ko sa Ascendra, we are in a very positive environment na even yung mga founders natin ang gusto, kahit yung mga nasa laylayan, kumita. Kahit yung mga nasa kailay-laliman na. Diba itong mga tropa kong to. Pagka nakita nyo from other companies, talaga namang hindi tayo kumita ng ganito eh. First 3 weeks, first 2 weeks. Ito nga, adik tong mag-encash eh. Encash ng encash to eh. Diba? 2 beses na nag-encash. Tapos balita ko, magkakaroon pa ulit kayo ng encashment, sasabay pa ulit siya. Oh. Diba? Imaginin mo yun. Sa loob ng isang buwan, kakasimula lang, 3 beses mag-i-encash. Oh. Masama yan ha, itigil mo na yan, encash ka ng encash. Nakita niyo po, ang ganda ng environment. Ang ganda ng environment natin dito sa Ascendra. Kaya ako, sigurado ko nasa tamang company ako. Yes! At hindi lang yun, hindi lang excitement, hindi lang environment. Pangatlo, empowerment. Na-empower ka ba? Yes. Na-empower ka ba? Imagine niyo po, tayo lang yung kumpanya na pag-umpisa pa lang, meron na agad tayong education system. Bukod sa education system natin, yung mga founders natin tumatayo dito, natuturuan kayo. Officers, nakagaya ko, natuturuan kayo. Okay? Kaya nga, ang sabi ko po dito, at dito ko na rin tatapusin to, pag hindi ka kumita sa Ascendra, ikaw na may problema. Okay? Kaya, yun lamang po, nandito lang ang Ascendra, ang partner nyo. Thank you very much po.